Jiggy, sa hiwalay na panayam ay sinang-ayunan ni Senate President Cheese Escudero ang mga sinabi ni Zubiri. Hindi raw Alam mo, nasaktan si Zubiri dyan. Ang ganda ng makeup ni Heart Evangelista. Ang ganda ng suot. Oh. Bakit naman nasaktan si Zubiri dyan? Ibig sabihin, hindi po yung biglaan. Nakaplano na yan. Confirm. Yung duda niya na Huwebes pa lang, last week pa lang, pinag-uusapan na yan. Tapos biglang makikita mo, andun si Heart, nakabihis. Anong meron, di ba? Magugulat. Tama yung sinabi sa akin. Nakaramdam siya na patatalsikin siya eh. Di ba? Tapos patatalsikin ka, pero sabi ng ibang senador, hindi raw susuportahan siya. Tapos ngayong araw na ito, bigla mo makikita si Heart. Andyan, nakabihis. Ibig sabihin, planado na. Diba? Parang boyfriend ninyo. Sabi, hindi kita lolokohin. Sinabi na, hindi kita lolokohin. Pero pagising mo, hoy, naka-make up. Nakaganon ang pilekis ang eyelashes. Tapos nakabihis. Bagong gising balintik ito. May katawagan ata. Tapos nangako sa'yo, di ba? Nangako, hindi. Honey, ikaw lang ang mahal ko. Naniwala ka naman. After a week, ganun ulit. Pagising mo, nakapustura? Saan galing ito? Di ba? Saan galing itong babae na ito? Nakakita ka na yung pagising mo, nakalipuhata ka pa. Uy, maganda to. Nakabihis. Delikado, di ba? Same thing. Ganyan na nangyari. Sabi dito, like father, like son. Nako. Ay. Ingat po. Once a traitor, always a traitor. Ingat. Panahon lang yan. Ang sagot ko dyan, it's a time bomb. Ang time bomb, siguradong sasabog, antay ka lang kung kailan. Tatraidorin ka rin yan. Layo ka na sa mga traidor. Kahit kaibigan mo yan, layuan mo yan. Next, ikaw na. Tingnan mo pag meron kang kaibigan, katrabaho, etc., trinaidor ka because of money, ingat ka dyan. Ang posisyon niya laban sa Chacha. Nilinaw din niyang walang kumausap sa kanya para tumakbong Senate President at mananatili pa rin daw siyang... Walang kumausap? Ewan ko parang hirap paniwala. Walang kumausap na tumakbo sa Senate President tapos andyan si Heart, naka-ready na. Independent kahit siya na ang pinuno ng Senado. Narito naman ang bahagi ng panayam kay Senate President Cheese Escudero. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Ang pinakamalapit kong naging kaibigan ng Presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na ako. Fidela Jumalin, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live nito. Ang pakita at patunayan na kahit nasa na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-influensyan sa mga pasakaw ng mga panahon yun. Jiggy, ngayong alam na natin yung mga bumubuo sa bagong liderato ng Senado, hihintayin naman natin sa mga susunod na araw kung sino ang uupo doon sa mga nabakanteng komite na mga kaalyado ni Zubiri. Tapos nag-alisa na, nag-resign yung mga kaalyado ni Zubiri. Ano lang puro yun. Siyempre, tama din naman yun. Para mabigyan ng free hand, makapamili itong sila Senator Cheese. Pero sana, maimbita namin kayo at ma-interview namin kayo Zubiri nang sa gayon malaman namin yung parte ng iyong drama. hindi po. Yan kasi ang sinasabi. Puntahin niyo yung mga tanso. Drama, tigilan mo na daw Zubiri ang drama mo. Grabe, no? Pag talagang hindi susunod sa kanila, talagang bababuyin Only in the Philippines. Kaya alam mo, sa tingin ko, natuto si BP Sara. Ang laki ng natutunan ni BP Sara ngayon.
ang laking teacher ng experience ang ikaw ay matraidor. Ang dami mong matututunan. Pag nalagpasan mo yan at ikaw ay hindi naging bitter at natraidor ka, pero tama yung galawan mo, hindi ka naging bitter, hindi ka gumante, pinagpasa Diyos mo, you will learn a lot. I strongly believe in that. You will learn a lot and you will be matured. You will grow as a person. Your character will be built like bato. Matigas. Hindi matigas na yung walang pakialam, yung matigas na nag-grow. Sabi dito, talagang nagsanib na ang dilawan at pulahan. Correct. Wala. Yan na talaga ang kinamumulatan natin at again, congratulations sa naging rally ninyo ng DepEd Secretary BP Sara resign. Congratulations. Nag-resign na ba si BP Sara? Grabe, no? Sabi, dapat Duterte na ang presidente para gumanda na ang Pilipinas at bababa na ang... wala na. Dapat niya kasi mag-alsa na ang taong bayan, dumadami ng hudas sa gobyerno, may araw din ang mga hudas na yan. Wala akong sinasabi kung sino yung hudas, ha? Kayo na. At kung tamaan ka, baka naman totoo, kaya ka tinatamaan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Sabi naman dito, parang sa tingin ko malapit na ang people power. Antay-antay lang po tayo sa July. Bakit na naman July, Coach Oli? Basta July. Kasi huhulihin na daw si Tatay Digong sa July. Sa tingin ko, pag hinuli si Tatay Digong sa July, magsasalita na si BP Sara. Maraming nag-aantay na magsalita si BP Sara. Baka yan na nga yun. Diba? May balita ako, di ko alam kung totoo sinasabi ni Boss Dada. Hindi ko naman napanood kasi mangyak-ngyak daw si si Senator Bato. Kala nga namin may interview namin kanina pero naunawaan namin pagod din siya. Bukas sana ma-interview namin. Kasi may sa group chat, no? Kaya sino ba may interview? Sana si Subiri. At si Mayor Guo. Cesar Lube, sabi niya, dapat gumalaw na si Sara bago maging huli ang lahat. Sa tingin ko naman, gagalaw na si Sara sa July. Pag hinuli yung tatay niya, di ba? Sabi, anong gagawin natin if no comment or deadma pa rin si Sara pag hinuli si PRRD, nakakantampo na yun si Sara? Hindi naman siguro. Huhulihin yung tatay niya. Being a vice president? Hindi naman siguro. Malabo yun. I don't think mangyari yun. Kasi pag hinuli naman yung tatay nila, magsasalita yan si Basti. Magsasalita yan si Pulong. Di ba? Sigurado naman magsasalita yan si BP Sara. Baka may inaantay lang. Di ba? Alam niyo na yun. Di ba?